Iba na talaga kapag pogi na hot pa, tipong lapitin talaga si Luka. Unfair na nung una yung magandang referee, ngayon naman yung mga divas sa wrestling ang gustong makatikim ng huka ni Luka. Sina Alexis Bliss at itong si Charlotte Flair. Regarding lang naman kasi yung sa merchandise, may bromance daw kasi si Luka at si Reeves ngayon. So pwedeng gawan ko na yung Lakers, bakasyon ng 4 na araw Kasagsagan kasi ng in-season tournament na kapag pahinga na mahaba yung LA, nagkaroon sila ng 3 games in 8 days. Samantalang yung ibang teams, 8 games in 13 days. Si James Harden nga, hinihingal na ata hindi na makapagreklamo. Parehas lang din namang 82 games ang lalaroin ng mga teams. Kaso nakadepende yon sa schedule. Kapag chinek kasi yung schedule ng games ng mga teams, 80 games agad doon ang meron na talagang schedule. Merong 2 doon na tentative. Ito yung mga dates na nasa in-season tournament. At kung sino pa yung papasok ng finals dito sa NBA Cup, extra game, extra schedule din yun. Kaya sa December nila ang nakalagay 11 games in 31 days. So hindi pa alam kung sino ang makakalaban ng Lakers sa 2 games na tentative. At kung gaano kalayo ang pagitan ng mga games na yon. Kaya big deal yung pahinga ng Lakers na meron silang 3 games lang sa loob ng 8 araw dahil hindi mamomonitor ng mga team yung schedule mula November hanggang first week ng December dahil sa in-season tournament. Alam na kasi rin ng mga teams yung magiging schedule nila kapag pumasok ng January at alam din nila kung paano i-manage. Pero yung first week ng December, hindi. Pagdating pa ng January, 16 games in 31 days ang LA. Meron pa silang 2 set ng back-to-back game at 1 day interval ang meron dun. Kaya mga teams naghahabol agad ng maka 20 wins na panalo bago pumasok ang January. Dahil yung iba mga teams naman ang kinakatakot nila doon umabot ng February until March. Hectic schedule yun kahit meron pang All-Star Weekend. Mauubusan kasi yung mga team ng timeline kapag merong player na na-injured, kukulangin ng recovery time. Parang kay Holmgren dati, nung na-injured siya ng November, nakabalik agad ng maayos at sakto pang February or January yun. Kapag ang player na-injured at nawala ng 1 buwan, malaki agad ang impact nun sa team, lalo na yung iba mga teams naghahabol pa. Kasunod pa ng mahabang break ng Lakers, pinupurso di umano na kunin ng LA si Daniel Gafford mula Dallas. Habang nasa break ang LA, gumagawa kasi ng mga move ang management. Inumpisahan nila sa kanilang mismong front office. Tinanggal na yung 2 kapatid ni Jeanie Buss. Dahil off-season sa MLB, ipinasok di umano ni Mark Walter ang 2 niyang executive mula Dodgers papuntang Lakers. After nun, sinundan na iniintay na lang ng Lakers na bitawan ng Dallas si Daniel Gafford na ngayon ay nasa trade block. Mukhang mahirapan doon ng Lakers na makipag-trade para kay Daniel Gafford dahil natatakot na ngayon yung mga executive ng Dallas na mag-backfire ulit ang gagawin nilang transaction. Struggling din kasi itong si Gafford sa Dallas, nasa 10.6 rebounds, 1.5 blocks, 65% sa field. Bumaba yun since nawala si Luka. Dahil ang gusto ni Redick ay pogi, mapalakas yung kanilang defense. May bago kasing recruit sila sa J-League, big man din at mistiso. Kulang pa si Ayton, kailangan pa nila ng isang rim protector katulad ni Gafford. Gusto kasing umangat ni Redick yung kanilang defensive rating na ngayon nasa number 18, gusto niya mapaabot ng at least number 10. Mataas din ang offensive rebound rate ni Gafford. Iniintay na lang kasi doon kung kailan magpa-fire sale ang Dallas. Dahil nung nakaraan sinabi ni Mark Cuban, hindi nila iti-trade si Anthony Davis, gusto nila manalo. Pero after ng 1 araw, halos ipamigay na si Anthony Davis sa ibang team, naghahanap sila ng trade partner. Kaya nga sabi ko dati sa isang episode, walang control doon si Mark Cuban, yung team owner pa rin ang may desisyon kung sinong iti-trade. Parang ginawa nga lang mascot doon si Mark Cuban sa Dallas Mukhang bumalik na ang dating Ja Morant, nang-aasar na Siya lang yung player na nakaupo sa bench na gumawa ng personal foul. Tinalo ng Memphis ang Dallas, 4 minutes mark ng game, tabla ang score sa 89. Dito kasi sinabing nagsimulang asarin ni Ja Morant si Klay Thompson. Pinersonal niya si Klay. Naka 19 points na nun si Klay sa 4 minutes mark. Nasa 5 out of 10 pa mula sa 3-point area. Biglang nawala sa laro Nandi umano sinabi ni Ja Morant habang nasa bench dito kay Klay Thompson na ginagamit lang siya ni Megan Thee Stallion. 100 na lalaki na ang dumaan sa kanya at pang 101 si Klay.
Personal foul yung inaabot talaga nito si Klay Thompson kay Ja Morant. Habang nasa interview pa si Cam Spencer, lumapit si Ja Morant at sinabing sino ang best player sa buong game na hindi yung player na galing sa Golden State. Kaso may kapatid kasi si Cam Spencer sa Warriors. Pangatlong game na kasi ni Morant na hindi siya naglalaro. Pero mukhang bumalik na sa dating ugali si Morant. Tinawag naman ni Klay na irresponsable si Ja Morant dahil sa mga pinagsasabi niya. Hindi nga daw siya kumukuha ng accountability. Sa game din, merong mga nakainitan itong si Klay Thompson. Si Aldana ata nasigo niya sa mukha eh. Mukhang strategy lang ni Morant yung mga sinabi niya para sirain yung laro ni Klay Thompson. Mukhang hindi lang laro ni Klay yung sira, pati buong gabi niya. Winnable kasi yung game na yung para sa Dallas. Struggling sina Plug. Siya lang yung maganda yung nilalaro. Sabi rin naman kasi ni Klay, sanay na siya kay Ja Morant. Pero based din kay Morant, siya yung best shooter. Glock ata yung gamit. Pwede rin kasing sinadya ni Morant na inisin itong si Klay Thompson para magkagulo. At mainis din sa kanya yung Memphis na mapilitan agad i-trade. Meron kasing bad reputation si Morant. Pwede siyang bigyan ng penalty ng NBA dahil wala naman talaga siya sa laro. Tapos sa kanya nagsimula yung gulo. Either multa or suspension ang ibigay sa kanya. So hindi ko sinasabing may multa or suspended agad si Ja Morant. Possibility lang dahil sa bad reputation niya. Kaya yung Memphis pwedeng maudyukan na i-trade na talaga si Morant. Dahil sa ngayon walang team ang gustong sumubok agad na makipag-trade.